Yang mga may faith, yan ang makakapag-communicate, yan ang makakapag-verbalize ng salita ng Diyos. Sabi, the scripture says, I believe, so I spoke. Our faith is like that too. We believe and so we speak. Anong pinapaniwalaan natin? Sa pag-iibanghelismo na si Kristo'y nagliligtas. Kaya, nagpapatotoo tayo. Nagsasalita tayo, mapapansin niyo po mga kapatid. Ito yung mga hindi nag-iibanghelis. Lahat naman tayo narito nag-evangelize, di ba? Amen. Praise God. Mapapansin niyo po, pag hindi tayo nagsalita, wala Walang naririnig ang tao. Hindi nakikilala ng tao na may Diyos na nagliligtas. Kaya ito dapat maging number 1 sa atin. The priority to communicate. Napakapalad po natin. Alam niyo po sa Europe, bihira ho tayong makakakita ng Pilipino. Di ba, brother? Totoo. Bihira po. Pag nakakita ka sa grocery, 2, 3, parang ano na yon. Bonus na talaga yon. Pero dito sa atin sa Middle East, biyaya ng Diyos, ang daming tao. Ang dami mong pwedeng i-evangelize, ang daming pwedeng bigyan ng tracts, ang daming pwedeng mapagdalhan ng salita ng Diyos. Though, alam natin na sa ating lugar, hindi tayo nakaka-public preaching. Pero nakita natin na sa ating mga pag-house to house, sa ating mga pagbabas evangelism, tinutulungan tayo ng Panginoon. Basta't magsalita tayo, may dala-dala ka na sa kapilyang bisita. To God be all the glory. Ang biblical term ng to communicate, sabi yan sa Acts chapter 5, 28 to 29, is to preach, to evangelize. The priority to communicate is to preach, to evangelize. Kailangan po magsalita. Kaya dito mo gagamitin yung iyong pagiging madaldal. Kaya yung pagiging marites, maganda talaga yan, maritestify. Tama talaga si Bishop Mga kapatid, kailangan talaga testify. Sabi, we gave you strict orders not to teach. Ito halimbawa, in this name, he said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. 29. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Kapag ang isang kapatid pala naintindihan niya na ang utos ng Diyos magsalita, mangaral, walang pwedeng humadlang sa kanila. Kaya ganyan po ang mga unang Kristiyano. Pinipigilan silang magsalita, pero ano ang kanilang sagot? Sabi yan sa Tagalog, sa Diyos muna kami tatalima.